Ave María, está llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en el momento de nuestra muerte. Amén. Buenos dias, Doña Victorina. Kapitan, bakit tila matumal ang takbo ng bapor? Paumanhin na po, Doña, ngunit maluwat ang ating pagdaloy dahil baka matamaan natin ang mga bukirin. Mga kapatid, simpleng lunas lamang ang ating kailangan. Buksan ng bagong ilog sa pagkukay lamang ng isang kanal. At sa gayon ay isarado na lamang ang ilog pasig. Ano naman ang mga salapi ng mga manggagawa? Pagkuha ito sa mga pinanggo at kung kailangan ay ipakilo sa buong bayan bata't matanda. Ngunit kaguluhan ng maidudulot niyan. Tsaka kung hindi maging maksit ang mga pulong ito. Alam inais na susunod muli. Matutulungan ko po ba kayo, Ginoo? Mamalayan mo ba ako sino ako? Isang taong ipinalalagay kong pinakadakila. Isang taong pinalalagay ng lahat. Maliban sa akin, napatay na. Sa itong linamari kong kamatay. Ano po ang balak nyo? Yung 3 taon ko na itong pinaplano. Naglagag ako sa lapi at alaas kung may tupad ito. Nais ko muna ipabagsak ang pamahalaan at padali ng pagkasirito kahit na maraming dugo ang matapon. Ngunit senyor, ilang taon na lamang ay ako'y magiging isang sertipikadong doktor na. At ang hiling lang din namin ni Isagan ay ang matupad ang pangarap ng lahat sa pagpapatayo ng akademyang magtuturo sa wikang Kastila. Bibiro ka ba? Bakit isinusulong ninyo ang Hispanismo? Tandaan ninyo, di ba tayo sa pagunlad ng bansa ang pagsasalita ng wikang Kastila? Ang taong hindi nagmamahal sa sarili niyang wika, ang siyang mawasak sa sarili niyang pagkakakilanlan. Ano sadya mo at naririto kayo sa gati? Naririto po ako upang makipag-usap sa inyo tungkol sa aming Ginoong Pascha.
Kung tungkol man yan sa pagtagal ng wika kasi ay, kaya ko na lamang, mas huwag na tayo mangalam. Hindi naman po namin nais kayo malagay sa pigilan. Oo man yun, ngunit hindi pa na pumapayag. Ito ay masyadong peligroso. Senyor Simon, akin lugi, akin bagsak. Ano? Naluwikit mo magsak, Tiroga? Pinagtanggol kita mula sa mga opisyal. Ang ibang manggugulo ay idaan mo nga sa akin. Siya nga pala, may papasok kong ilang mga baril. Itago mo ang mga ito. Ngunit, mapanganib iyan. Ako na bahala doon, naintindihan niyo ba? Oh, siya. Basta, hindi ako sasabit dyan. Ang hindi kakampi sa amin ay tuturing bilang isang kaaway na dapat paslangit. Gusto ko ikaw ang magtakas kay Maria Clara habang nagkakagulo ang lungsod. Ngunit Ginoong Simon, ayon sa balita, si Maria Clara ay nagpakamatay na. Patawad kung may tula niya sa Ginoo. Hindi. Di yan totoo, di maaari. Ginoo, Namatay siya na di man lang nalalaman na buhay pa ako. Mga kasama, nandito na pala si Sagani. Sagani! Si Palaes na lamang ang ulam. Sana ay si Basilio na lamang ating hinangiyahan. O di kaya si Juanito. Maaari pa tayo makakuha ng impormasyon tungkol sa nawawalang batak at isang monga. Kung natin itayin si Juanito tayo kumain ng mamang. Marami tayong pagkain. Lagyan ng bato, pasit isado, sopas, animasag, tortang de carnes, at lumpiang chick. Para sa bayan! Halos naubos ko ang ipon ko sa pagtapos kay Uli at pagpapatayo ng bahay para sa ating utang selo. Oh, Basilio! Nasa piging ka ba kagabi? hindi ho, sapagkat kailangan kong samahan sa Kapitan Sabo dahil masama ang kanyang pakiramdam. Mabuti kung hindi ka pa naroroon. Ngunit, ikaw ba ay kasapit sa kapisinan ng mga mag-aaral? Babayad po ako ng butaw. Ipapayo ko sa iyong piniwalag agad. Kailangan mong sunugin lahat ng mga papeles na maaaring maghanap sa iyo. Ngunit, wala naman akong ibang papeles kundi ang mga pangklinika lamang. Oh, anong balita, Tadeo? Isang linggong walang klase. Walang klase! Anong nangyari? Ito na ko lang makasapi ng kabisanan. At pinatutuwa mo pa yun? Sa mag-aral ng medisina at nakatira sa Kali Analogue. Teka. Mainam at kami nakatipid ng lakad kaya aming dinarako. Huwag kang matakot, kaibigan. Sasabihin ko sa iyo ang lahat nangyari sa tiging kagabi. Uli, sinta ko. Huwag mo na akong alalahanin pa. Hindi pwede. Kailangan kang makalabas dito.
Nagkakamali sila. Kakausapin ko sila. Kukumbinsihin ko sila. Ipapaliwanag ko sa... Hindi ko nila pakikinggan. Hindi maaari. Kailangan tinutulungan. Paano nila ako sila? Ngunit, alam kong malikot sa baba si Padre Camora. Ngunit, huwag kang mag-alala. Nandito lang ako para kay Basilio. Magandang araw po, Padre. Oh, pobre senyora. Pasensya na po sa abala, ngunit kailangan ko po ng agarang tulong, Padre. Ano ang aking maitutulong? Makulong po ang aking lobo si Basilio at kailangan ko po siya pakawalan. Napagbintangan na naman po kasi siya. Padre, nagmamakaawa na po ako sa inyo. Maaari kitang tulungan. Susulatan ko si Alvarez at Lucas. Pagsikat ng araw, makakalaya na siya. Maraming salamat po. Walang anuman. Kahit ano para sa aking pobre angel, sumunod ka lang sa akin at matutupad ang iyong tulong. Padre, bitawan niyo po ako. Ate! Gumising ka dyan! Huli! Anong nangyari sa'yo? Isang malaking plano pa ang naghihintay sa atin kasi. Pasensya ka na, Isagani. Pinaramdam mo man sa akin ang tunay na pag-ibig. Ngunit kailangan kong mag-asawa ng makakabuhay sa isang babaeng katulad ko.
Nagsimulang magdatingan ang mga panauhin ng mag-iikapito ng gabi. Nauna ang mga mababang kawani ng pamahalaan at sunod ang matataas. Pagkaraan noon ay dumating na ang bagong kasal kasama si Doña Victorina at dumating na rin ang general. Nawala ang mga dinaramdam ni Don Timoteo. May talumpati ka bang inihanda? Hindi na po ginagamit iyon, Itay. Samantala si Basilio ay nasa harap ng bahay at pinapanood ang mga nagdaratingan. Naawa siya sa mga walang malay na mamamatay roon. Naisip niya na bigyang babala ang mga naroroon, ngunit siyang pagdating ng sasakyan ni na Padre Salvi at Padre Irene ay nagbago ang kanyang isip. Kawawang Isagani, hindi ako dapat magmalabis sa pagtitiwala na inalagang sa akin. Ako'y may utang na loob sa kanya, at sa kanila'y wala. Siya ang humukay sa libingan ng aking ina na pinatay nila. Ako'y nagpakabuti. Pinagsikapan kong magpatawad. Ano ang ginawa nila sa akin? Magandang hapon, Pilipino. Magandang hapon din sa inyo, Tito Anselmo. Nais ko ang pagbati sa bagong kasal. Sana ay sapat ng regalo ito. Maraming salamat sa inyong pagdalo at sa inyong regalo, Ginoong Simon. Ngunit, hindi ka pa talaga sasali sa kainan mamaya. Pwede lang, ngunit ako'y maraming importanteng dadalawin pa. Kaya ako'y mauna na naway ang hapon ay iyong kasaya. Isagani, anong ginagawa mo rito? Lumayo ka na, alang-alang sa Diyos, Isagani. Lumayo ka na sa bahay na iyan. Hindi ka. Alis, bukas may iba na siya. Isagani, ang bahay niyan ay may dinamita. Nasabog ano bang sandali? Ngunit may iba na siya bukas. Padre Sosa may bala? Sino siya? Isang napakasaming biro. Ano pong nangyayari sa inyo, Padre Salvi? Ito nga ang kanyang sulat. Ito nga ang lagda ni Ibarra. Hindi ko ang kahulugan na sulat. Ipapatayin tayo ngayong gabi. Baka nasunod tayo. Kumidilim ng ilaw. Ibig ba ninyo kabalang mo sa padre? Magnanakaw! Magnanakaw! Isang revolver! Madali! Magnanakaw! Tapos na ang pagtatayak. Yung Simon! Saglit lang at ako'y tatawag ng dadamot. Hindi. Nangyari na ang gawit mo yan. Anong ibig mong sabihin, Simon? Pare, ang tunay ko pong pangalan ay Juan Jesus ng Ligaw. Totoo lang po, ipinano ko po lahat ng itong paghihiganti. Dahil sa aking kalit sa nangyari noon. Lahat ang pagsisisi, kalungkutan, at sa pagkawasak ng pagmamahalan namin ng mga klaro. Ngunit Padre, ang iyong Diyos ay hinadlangan ng bawat balak at ang aking kilos. Ang kayamanan ay kumakatawan sa kasakiman na isa sa mga bisyong sumisira sa bansa.